Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, nakita ninyo kung paano kami namuhay sa inyong piling. Ito'y ginawa namin para sa inyong kabutihan. Tinularan ninyo kami at ang Panginoon. Tinanggap ninyo ang mabuting balita at dahil dito'y nagdanas kayo ng katakot-takot na hirap. Gayunman, taglay pa rin ninyo ang kagalakang kaloob ng Espiritu Santo, kaya't naging huwaran kayo ng mga kapatid sa Macedonia at Akaya. Sapagkat hindi lamang ang salita ng Diyos ang lumaganap sa Macedonia at Akaya sa pamamagitan ninyo, pati ang balita tungkol sa inyong pananampalataya ay kumalat sa lahat ng dako. Ano pat hindi na kailangang magsalita pa kami tungkol dito. Sila na ang nagbabalita kung paano ninyo kami tinanggap. Sila rin ang nagsabing tinalikdan na ninyo ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa tunay at buhay na Diyos at maghintay sa Kanyang anak na si Jesus. Siya ang muling binuhay na magbabalik mula sa langit at magliligtas sa atin sa darating na poot ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mga Kristiyano sa Thessalonica noon ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ngunit noong tinanggap nila ang magandang balita tungkol kay Kristo, nagbago ang kanilang buhay. Tinularan na nila si Pablo at ang Panginoong Hesus. Kaya hindi lang ideya ang kanilang tinanggap, ngunit pati na rin ang buhay ni Hesus at ang buhay ni Pablo ay naging buhay nila. Dahil sa pagbabagong buhay na ito, nakaranas sila ng katakot-takot na pag-uusig. Pero patuloy pa rin sila sa kanilang pananampalataya nang may kagalakang loob na dala ng Espiritu Santo. At ito ay nabalita sa buong lalawigan ng Macedonia at Akaya. Dahil dito, hindi na rin nahihirapan sina Pablo sa pagdadala ng magandang balita kay Jesus sa mga taga roon. Nakatulong ang mga halimbawa ng mga taga-Tesalonika sa kanilang gawain. Ang pananampalataya ay kumakalat hindi lang sa pamamagitan ng pagpapahayag. Nagiging mabisa at kapanipaniwala ang pagpapahayag dahil sa pagsasaksi ng mga nagsasabuhay nito. May mga iilan na sila ay tinawag na mga upang magpahayag. Ito ay ang pagiging misyonero nila, tulad ni Pablo, ni Timoteo, at ni Silas. Ang karamihan ay nagiging misyonero sa kanilang pagsasabuhay ng magandang balita. Ang pagsasaksi nila ay nagsisibing patotoo sa mensahe ng mga tagapagpahayag. Karamihan sa atin ay tinatawag na isabuhay ng masaya ang ating pananampalataya kay Jesus. Mahalaga din ito. Ang ating buhay ay nagiging buhay na saksi na totoo ang mensahe ng mga nagpapahayag. Dito sa atin, ang buhay na debosyon ng mga Pilipino sa Santo Niño, sa Jesus Nazareno, sa Mahal na Birhen, sa Banal na Puso ni Jesus,
Ang mga ito ay nagsisilbing halimbawa sa marami tungkol sa ating paniniwala sa Diyos. At dahil dito, napapaniwala na rin sila. Kaya wag nating itago ang ating pananalig sa Diyos sa buhay natin, sa buhay ng pananampalataya. Tulungan mo kami, O Panginoon, na maging buhay na saksi ng pananampalataya sa aming matapat at masayang pagsasabuhay nito. Ito po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.